lamig ngayon. So ngayon is kukuha kaming license for motorcycle. So Yasumi ako. Tapos pupunta kami ng school. So ito yung situation ngayon mga kabayan. Ayan, hindi naman gaanong makapal yung snow, pero malamig. So delikado pa rin to pag nag-drive ng motorcycle. So first naming pupuntahan is pupunta kami ng City Hall. Kukuha kami ng residence record doon. And then after that is pupunta naman kami ng police station. Yan dito sa Nihama. So ang ginawa namin is nagpatulong kami talaga ng representative galing sa Kaisha para mag-assist sa amin sa mga pipil-upan dito sa police station. Dito rin kami magbayad ng payment namin 6,000 for sa schooling, and then so payment din sa exam is 1,500. So dito na rin babayaran. So ito na yung school na dito kami mag lecture and then practical driving. So malawak din yung area nila dito kasi dito is pwede mong kukunin din yung license sa mga sasakyan, sa mga maliit saka sa mga malalaki at saka sa mga iba-ibang equipment, mga heavy equipment na kailangan ng lisensya. So dito pwedeng kukunin. Ito mga kaben, dito ako ngayon sa Waso Driving School dito sa Nihama. So ngayon is magkaroon kami ng lecture for 1 hour and then practical driving session sa scooter kasi yun ang kinuha ko. So ito yung area nila dito. Ayan. So may viewing. Kadalasan is viewing lang talaga sa mga sa defensive driving at saka yung kung paano pag-drive sa motorsiklo na yun ang kukunin naming lisensya dito. So yung mga ibang details is i-share ko na lang sa inyo. Mabuo ko na yung video. For the meantime is hintayin muna namin yung instructor namin kasi lilipat kami sa isang building kung saan kami magli-lecture. So ito yung mga sasakyan na gagamitin sa mga gustong kuha ng license for car, and then yan sa mga malalaki, yan dun. So dito na rin nakasulat sa kalsada yung mga traffic signs na dapat tandaan kadalasan. Ayan sila makikita natin. So ito yung gamitin naming motorsiklo, yung mga scooter. Yan. So tatlong motorsiklo. Sunod-sunod kami. Yan ang gamitin namin sa practice. Ayan, kailangan follow talaga sa mga nakasulat sa kalsada at saka yung speed. So dito kami mag-iikot-ikot yan sa mga ayan, nakatayo na yan, mga dilaw. Yan kami mag-ikot-ikot. Paulit-ulit lang, hintayin kung hanggang kailan magsabi yung instructor na hinto na pwede na. Kasi mag-o-observe yan sa paraan na mag-drive ka ng motorsiklo, tsaka silang mag-approve nga pwede ka na. Timing yung namin kasi nag-snow ngayon dito, so masakit sa kamay. Hindi kami makapag-stay ng matagal sa labas kasi napakalamig masakit sa kamay yung lamig. So may isang oras pa kami na gagawing course. So maya is sa stoplight naman kami practice. Yun sa mga may mga signal na nilagay. So titingnan kung alam pa namin kung anong gagawin kung makita namin yung mga traffic signs na nilalagay nila dito. So finally mga kabayan, yan nakuha ko na yung lisensya ko. Ayan, makapag-ikot na ako dito sa Nihama ng may kalayuan at hindi pagod. Iba talaga pag naka-motorsiklo kaysa nagka-bisikleta lang. So sa mga may katanungan, sa mga gustong mag-inquire, comment lang kayo dyan sa comment section at sasagutin ko yung mga inquiry ninyo. At dito is ilalagay ko na rin yung review materials na ginamit ko, yung libro at saka yung video pinanood ko sa YouTube na nakatulong sa akin. So thank you for watching and I hope nakatulong sa inyo yung video na to.